Mga kapuso, nasa atin na pong linya si Senate President Sherwin Gatchalian na abalang-abala pero pinagbigyan pa rin po tayo ng oras para po makahingi tayo ng update para sa mga preparasyon para bukas. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Magandang umaga po. Good morning, Nympha. Good morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo. Ako naman una isa. Go ahead. Senate President, alam po namin prepared na kayo. So ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan? Ano po yung mga scenarios bukas na day 1 ng impeachment trial, sir? Tomorrow, most likely mga preliminaries ang gagawin. So bibigyan ng pagkakataon magbigay ng opening statement ang prosecution, magbibigay rin ng opening statement ang defense, and then may mga bagay na re-resolbahin. Yung mga bagay na na-raise sa pre-trial conference, mayroon rin mga bagay na release after the pre-trial conference through the pre-trial order. So itong mga bagay na ito ay re-resolbahin. So hindi ko muna ipe-preempt, no, dahil of course we will leave that to the senator judges, but hindi ko muna i-preempt kung ano yung mga bagay na yun. Opo, pero paglilinaw po kasi meron na rin po statement na inilabas si Senator Panfilo Lacson patungkol po doon sa selyadong BIR box. Ang sabi po niya ay isasauli daw po ito sa House Prosecution Team. So Senate President Gatchalian, ito po ba'y confirmed na talaga? At isa po ba ito sa mga kumbaga formal na re-resolbahin sa impeachment trial tomorrow? Isa na pag-usapan yan during the All-Senator Caucus. At isa yan sa mga bagay na mahabang pinag-usapan. In fact, may sariling opinion ako dyan. At pinag-usapan namin kung bakit nga nasa Senado yan. But again, no, hindi ko muna i-preempt. Makikita nyo naman bukas yung resolutions niyan. So bukas natin maririnig kung ano magiging desisyon ng impeachment court. Opo, pero kayo po nabanggit naman kanina, may sarili kayong opinion patungkol po dito. Pwede bang malaman na natin? Pwede po bang malaman ano pong inyong kumbaga gusto? Isauli sa House Prosecution Team o buksan sa impeachment trial? Isa bukas na lang natin yan, no? Dahil i-consolidate lahat ng mga decision na yan. At I don't want to preempt, lalo na Senate President tayo. So I'll leave that to the discussion. No? Pero maririnig naman natin yan. Okay. So ibig sabihin po, Senate President, since wala pang since bukas pa po yung desisyon, sa ngayon nasa inyo pa po yung kahon. Yes, nasa atin pa yung kahon ngayon, in custody ng Senado, pero ebidensya kasi yan eh. No? At dapat yung mga ebidensya nasa kustodiya yan ng prosecution or defense. Ganun yung naging takbo ng usapan. Kasi sinabmit sa Senate, sa Senate as impeachment court, samantalang hindi naman po custodian ng mga ebidensya. Correct, tama ka dyan. Yan ang naging takbo ng usapan. Ayun, opo. And then sir, meron din pong hiningi ang prosecution panel na ang gamitin po sa trial ay Filipino at English para daw po maintindihan ng tao. Yung po ba ay kailangan pang pagtalunan o approve na po yun ng impeachment court? Yan ay napagsang-ayunan na ng prosecution at defense. Okay. At normally naman ginagamit natin Filipino, English, and Taglish. In fact, sanay na tayo sa Taglish. Ang Taglish ngayon, normal na eh. Whether formal or informal setting. So, napagsang-ayunan yan ng dalawang panig. Apo. Doon po ba sa caucus nyo, Senate President Gatchalian, napag-usapan din ba or meron po kayong directive sa inyong mga kapwa-senador na present dapat kayo sa first day ng impeachment trial? Kumbaga, yung mga available po kumbaga at least sila po ay maging present. Well, it goes without saying, Isa, na dapat maging present ang ating mga senator judges. Importante dahil ito ay opening at magkakaroon rin ng mga preliminaries. Yung actual trial will be on Tuesday. So yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon rin natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. At importante rin na ang taong bayan masundan at maintindihan. Hindi lang masundan kundi maintindihan. No? So dapat sa aking pananaw as layman, as easy to understand, as
mas simple, mas maganda para maintindihan ng taong bayan. Opo, kaya ko naman po ito na itanong SP Gatchalian dahil alam naman po natin na formal na pong nasampahan ng plunder charges si Senator Rodante Marcoleta. First question po, patungkol po dito, nakausap niyo na ho ba si Senator Marcoleta at ano po yung posibleng mangyari? Kasi Kung halimbawa maraming bukas lumabas yung warrant of arrest, ano Yes, po ang correct. gagawin ninyo, sir? Well, isa hindi ko pa siya nakakausap dahil meron naman siyang legal remedies pa. Yung pagsampal sa sandigan, yan ay isang korte at pakikinggan. Mabibigyan rin sila ng oportunidad para pasagutin at kumbaga parte ito ng proseso. So, yung pagsampa ay unang hakbang pa lang pero titignan niya ng korte kung mayroong basehan at kung mayroong man basehan, ano yung mga susunod na aksyon. Kung maglalabas man ng warrant o baka pwede rin ibasura. No? Depende yan sa Sandigan Bayan. Opo, pero SP kasi kaya ho napag-usapan ho namin ni Isa kasi kanina, paano ho yung magiging sistema, halimbawa nga po may lumabas na warrant of arrest, ano po yung of course, supposedly may coordination sa inyo bilang kayo po ang Senate President. Kasi nung ipinaaresto si Senator Jingo Estrada, nandun siya sa Senado, nagkaroon pa ng commotion dahil meron pang mga kondisyon at the time Senate President Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Nagsigawan pa sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. So paano po yun, sir? At saka halimbawa lumabas yung warrant of arrest na ongoing yung impeachment trial, isususpend ba ninyo para makababa si Senator Marcoleta o pwede siyang arestuhin sa loob ng Senate building, sir? Minfa, ayoko i-preempt yung mangyayari. No? Unfair naman kay Senator Marcoleta dahil nga nasa korte to at mayroon pang remedies siya. So, hindi naman fair na pag-uusapan natin yan. Pero can we say po na pinaghahandaan po ninyo yung lahat ng possible scenarios? Pinaghahandaan, no, lahat ng possible scenarios. But I don't want to discuss it in public dahil nga meron naman siyang mga remedies pa na pwedeng ma-avail o pwede pa niyang gamitin. Opo. Pero lahat ng scenarios, pag sinabi natin lahat ng scenarios, kasama na dito yung paghahanda sa mga rallies. Maraming kasi nag-signify na magra-rally both pro and anti-impeachment. So marami rin nagsisignify na pupunta. At nagpapasalamat ako sa kanila, no, dahil very transparent sila. At nagpaabot sila ng kanilang kahilingan na magkaroon ng rally. Sabi ko, as long as it's orderly, as long as it's hindi magkakagulo, parte yan ng paghihiwatig natin ng ating saloobin. Opo, pero ma-assure nyo po ba na walang magiging epekto, anuman po yung magiging posibleng mangyari kay Senator Marcoleta doon po sa pagsasagawa ng impeachment trial? Ang impeachment trial ay tuloy-tuloy yan. No? In fact, gusto nga natin mag-umpisa na yan at matapos kaagad. Sa rules natin, very clear na dapat nga halos araw-araw para matapos kaagad. No? So yan naman ang ating direksyon ng mga senator judges natin na matapos kaagad ito. Opo. And then SP, bukas po, papayagan ho ba ang mga parang privilege speeches kagaya ng mga may plenary session kayo? Halimbawa po ay kung mga kunwari si Senator Alan Cayetano gusto niya magtalumpati o si Senator Marcoleta, pwede ho ba yun? Hindi naman to legislative session. This is a impeachment court. So meron tayong tatalakayin at ng mga preliminaries at ang importante dito mag-umpisa yung trial. Gaya ng nasabi natin, ang pinakamahalaga dito mag-umpisa yung trial para malabas at may pakita natin sa taong bayan yung ebidensya at marinig rin yung mga testigo. So yun ang direksyon. No? Ayun. So, para maka-decide. No? Sabi nga sa ating saligang batas, try and decide. At dapat agad-agad matapos yun. So hindi po ito dapat maging lugar para questionin ulit yung inyong Senate presidency, yung election ng Senate presidency. Kasi ngayon po, bukas na ulit kayo magkikita-kita since po nung June 3 and June 17, nagkapalitan po, di ba sir? Yung pagpapalit at yung mga ibang gawain, ginawa natin yun. Senate as a legislative body. So yun yung proseso at konsepto doon. Ito impeachment court. No? So hindi ito ang lugar para pag-usapan ulit yun kahit natapos na, pero kung gusto mag-erase ng ating mga kasamahan, dapat erase yan sa legislative
body ng Senate. Opo. Senator, Senate President Gatchalian, paano po si Senator Jinggoy Estrada? Meron bang paabiso na gusto niyang dumalo dito sa impeachment trial? May coordination ba na po pwede siyang maging present po sa paglilitis? Si Senator Jinggoy ay suspended at nagkaroon ng resolution ang Sandigan Bayan na i-suspend siya for 90 days. At yan rin ay nakalagay rin sa batas. At yan ay naging precedent rin in the past. No? Doon sa mga nagkaroon ng kaso, ay nasuspend rin sila for 90 days at least. No? So yan naman ay ipinapatupad natin ngayon. Ministerial lang ang function ng Senate pagdating sa suspension. So nakasuspend siya. Ayun, opo. And then sir, dun po sa ipinatawag ninyong All Senators Caucus nung Friday, 10 lang po kayo. Kayo, Senators Ejercito, Lacson, Soto, Zubiri, Ontiveros, Erwin Tulfo, Chis Escudero, at sa minority ay Padilla and Ligarda. Paano ito babasahin, sir? Yung iba ho ba? Well, of course, maliban dun sa mga kasamahan nyo sa majority block, yung bang mga taga-minority, paano po ito babasahin yung hindi nila pagpunta sa caucus? May mga minority rin na nag-reach out sa akin at nagsasabi nga na meron silang mga prior commitment. Yung iba ay may mga importanteng gagawin. Ang sabi ko sa kanila, bibigyan ko na lang sila ng briefing kung ano yung mga napag-usapan. So marami naman nag-reach out at sinabi ko lang na ako na mismo ang magbibigay sila ng briefing sa kanila. Kasama po ba sa nag-reach out na at nag-congratulate na rin ho kaya sa inyo si Senator Alan Cayetano, sir? Personally, wala pa. But dadating rin tayo dyan. Opo. Pero sir, hindi nyo ho ba, meron na ho bang assurance na sila ay magko-cooperate o dadalo sa impeachment trial, makikiisa, wala hong boycott, walang hindi sisipot sa impeachment trial, sir? Nung pumunta si Senator Lauren at si Senator Robin, malaking bagay para sa atin. Malaking bagay yung kanilang presensya at malaking bagay para sa akin. At very active ang kanilang participation dun sa All Senator Caucus. So nakikita ko naman na marami ay nag-move on na dito sa issue na ito at marami gusto na rin magtrabaho at marami gusto na rin maumpisan itong impeachment para matapos na nga natin. Ang pinaka-komplikado dito, to be honest about it, Isa and Nifa, ay yung mga ibang gagawin ng Senado ay maantala talaga. At yun ang actually yun ang aking pinakamalaking concern at pinakamalaking pinakamalaking issue na kinakaharap. Dahil tinitingnan ko yung kalendaryo, meron tayong budget na padating by August. At yung 50 na LEDAC bills na dapat matapos hopefully by end of the year. Tapos may mga investigation pang nakapila, no? Tulad yung flood control, yung Tacloban, shooting, at iba pang mga investigation, yung letter of authority ng BIR. So maraming nakapilang mga issue. At yun yung pinaka para sa akin isa sa pinaka-concern ko dahil sabay-sabay na mangyayari ito. Pero sir, kung halimbawang sir, ibig sabihin yung pagpunta po ni na Senator Robin at Senator Lauren Legarda, sigurado silang pupunta sa impeachment trial kasi ang importante sir, 'di ba, kahit hindi naman kayo maging 23-24, importante may quorum. Tama. Importante may quorum. But ako, nakikita ko mag-attend naman ang lahat. No? Kasi nga, parte ito ng ating trabaho at alam rin ng lahat na maganda na present sila para marinig rin nila mismo kung ano yung mga nangyayari at makaparticipate sila sa trial mismo kung gusto nila magtanong sa mga testigo or even sa prosecution and defense. Apo. SP, doon po sa inyong caucus na plansya na rin po ba yung usapin ng presiding officer? Kasi yung pong last week na nakausap namin kayo, ang sabi niyo po, handang-handa kayo kung bilang presiding officer. Pero yun nga po, may mga balitaktakan pa rin sa social media na kesyo si ganito daw ang presiding officer or mas prefer po nila na kayo po yung magsilbi na talaga na presiding officer. Nasabi ko, Isa, na under the rules, ang Senate President ang presiding officer. In fact, kung masusundan natin yung mga dokumentong ini-issue,
tayo yung pumipirma as presiding officer. Yeah. Yung pre-trial instructions, pre-trial order, pati yung summons na pinirmahan natin para iimbitahan si Vice President Sara Duterte na dumating. Ito yung pinakahuli lang. Ay, apo. Tayo pumirma nun. So under the rules, it's a Senate President. Pero tama ka rin na meron nga rin doong proviso na ang majority ay depende kung anong sitwasyon, pwede rin silang pumili ng iba. Ibig sabihin po, SPI hindi pa po sarado doon. May possibility pa rin po magbotohan kayo para sa ibang presiding officer? Sa ngayon, tayo ang Opo. tumatayong presiding officer. Tsaka si SP Gatchalian nakapirma sa lahat. Sa lahat. Oo, yung Correct, mga pre-trial correct. order. Correct. Kaya tumatakbo yung impeachment almost 3 months na. No? Almost 3 weeks na tumatakbo para hindi maantala. So tayong pumipirma lahat. At lahat naman yan naka-upload sa website. No? Ayun. Opo. SP pala, may paabiso po ba yung defense team na bukas po pupunta na si Yan, Vice President Sara Duterte sa first day? Wala kaming nakukuhang abiso. But under the rules, pwede naman siya magpadala ng abogado or even representative nga pwede under the rules. So, parte rin lang ng proseso yung pag-iimbita sa kanya. Pero sir, pagka po pupunta ang Vice President, kasi may mga security protocol yun may coordination sa Senate. So, ibig sabihin sa ngayon, wala pong coordination na gano'n. Wala pa. Marami kasi napansin ko, marami naman sa mga ganito last minute. No? So parang may suspense rin, 'di ba? Actually, parang may suspense rin. So hindi rin kakaiba na on the day itself, minsan a few hours silang nagko-coordinate. Marami talaga mga last minute. So but we're preparing for everything. Kung ang ating Vice Presidente ay pupunta sa Senado, naka-prepare rin tayo at nag-coordinate rin tayo sa kapulisan. So pagka pupunta siya, na-imagine ko doon siya sa VIP gallery. Paano kaya sir yung behavior ng mga senators pag nandun ang Vice President? I mean, syempre wina-welcome ang Vice President. Merong handshake yan. May lalapit, mga kaalyado. Di ba sir, parang awkward? O anong magiging kaya sir nun? Sistema. Halimbawa kayo, Senate President, lalapitan nyo ba to shake hands? Samantalang lilitisin po ninyo siya Kayo ang bilang Senator Senator Judges kayo sir. Hindi yung mangyayari during the proceedings. Hindi kagaya nung session, di ba? Pag session, may ginigreet ng bisita, tatayo yung mga senator, hindi mangyayari yun. Dahil ito ay formal proceedings, isang quasi-judicial, quasi-political proceedings. So, hindi mangyayari yung tatayo kami at kakamayan si Vice President. Pero hindi rin natin mapipigilan kung after the proceedings, may mga friendly gestures ang mga senador, hindi rin natin mapipigilan yan dahil Vice President pa rin naman siya. Ayan. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nakaabang, mag-aabang dito po sa impeachment trial? In fact, itong impeachment trial ay parte ito ng ating proseso sa pananagutan or accountability. At ito ay importanteng proseso para masigurado natin na ang ating mga institusyon ay gumagana at hindi maulit yung mga ganitong hindi magagandang gawain ng mga lingkod bayan. So napakahalagang masundan ng ating mga kababayan itong proseso na ito. At sabi ko nga, as much as possible, i-laymanize natin o gagawin nating simple at maintindihan ng taong bayan yung proseso. Dahil ginagawa natin to para sa kanila, para maintindihan nila. At sisiguraduhin pong matatapos ang buong prosesong ito, yung impeachment trial. Tama. Yan ang aming direksyon. Lahat naman nag-agree na sa madaling panahon ay matapos dahil nga marami tayong ginagawa at hindi lang naman to ang ginagawa ng Senado. Sabi ko nga, yung budget, yung mga batas, pati investigations at iba pa. Sabay-sabay itong gumagalaw at yung mga senators nga natin, nakikita ko na talagang maano talaga sila, mag-overtime. Kasama po ba yun, SP, sa mga re-resolbahin na bukas? Yung pong mas paiikliin sana na kalendaryo po para sa impeachment trial? Hindi makakasama yan, no? Kasi depende yan sa prosecution or defense. Pero nananawagan kami sa kanila na kung pwedeng iksian nila yung kanilang trial days at mabawasan yung kanilang mga testigo
kung kayang bawasan. Kung corroborative naman, for example, may isang testigo na corroborate lang, Opo. pwede isa o dalawa na imbes na mas marami. So, mas mabilis matapos, mas maganda yan para sa lahat. With that, sir, maraming salamat po sa Maraming inyo para salamat. sa binigay. Thank you so Salamat much po. po. Ingat po palagi, SP. Thank you.